Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako si Blessy Joy Olarbe ng Bureau of Plant Industry, Crop Pest Management Division, Agriculturist 2. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po mga ka-agri. Ito po Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura at bagong lahat. Siyempre po, isang panalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa bawat araw na ibinigay ninyo. Kahit sa mga pagsubok at hamon ng buhay, naway magpatuloy po kami sa pag-asa at pananampalataya. Tulungan po ninyo kaming magpatuloy at magtiwala sa inyo at maghanap ng lakas sa mga mahihirap na panahon. Bigyan po ninyo kami ng tapang at gabay upang maging matatag at magpatuloy sa aming mga pangarap. Sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat para na din po sa simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, huwag kalimutang pahalagahan ang maliliit na bagay. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado, ikauna na agad sa buwan ng Pebrero taong 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 5 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan at sa mga kaka-tune in pa lamang po, no? Hindi namin kayo nais maligaw. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Facebook page at syempre sa radyo sa talapihitang 702 sa AM band. And nice din natin bigyan ng pansin talaga para may anunsyong sasabihin gusto rin namin bigyan ng puwang ang ating mga taga-subaybay, mga taga-suporta ng ating programa na patuloy po nating nagiging katuwang sa pamamagitan lamang ng inyo pong pakikinig. Maraming salamat at sa pag-iiwan din po ng inyong mensahe. Una na nga po dyan si Ma'am Helen Arellano na bumabati ng magandang umaga po. Mabilis ang panahon. Ayun, February na at Heart Month. Maraming salamat po muli. Mapagpalang araw mga ka-agri. Thank you so much po. Ganyan din po, magandang umaga mga ka-farmers. Happy Saturday. Mula po ito kay Ma'am Marilu Barbosa de Ocera. Sir Epifanio Salvador na nagsishare lagi ng episode natin. Listening on PM Radio. Good reception. Thank you so much po. Nalalaman po ng ating mga kasamahan at tayo po mismo dito yung ating linaw ng ating signal. Buti naman po, malinaw po sa ating, kung nasaan man po kayo nakikinig ngayon. Gayon din po kay Ma'am Edith Belen. Hi Ma'am, kamusta po kayo? Good morning Ma'am Ella, listening sa PM Radio. God bless MNP. Mula kay Sir Ronald Young, great is the Lord, blessed and victorious Saturday morning everyone. Thank you so much po. Good morning po Miss Ella, mula po kay Ma'am Lita G. Peran. Bumabati rin po siya kay Kadjan. Magandang umaga po. Kay Ma'am Dulce Alicanta. Good morning po, Miss Ella. Magandang araw po sa lahat. Ayan, kamusta po kay Kadjan? Ayan po, Ma'am Dulce. Ayan nga po na si Kadjan po ay hopefully po, hindi pa kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita muli ngayong taon. Ay hopefully siya po ay nag-enjoy ng kanyang chapter sa buhay na tinatawag po nating
kanyang retirement. Ayun nga po, no? So, greetings po kay Ka John na nagtaguyod po sa ating programa for more than 30 years. Ayun nga po, nababanggit po kayo sa akin ni Ma'am Kay pagkat na-meet po natin siya sa week nga po ng ating late boss who recently, yun nga po, no, kinommemorate po yung 40th day niya po last week. So, anyway, thank you so much po. Hopefully, nakapakinig po ng part na ito si Ka John para po malaman niya na kinakamusta niya po kayo. New po siya, baliktad. Kinakamusta niyo po siya. Ayan, at mula po kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio, good Saturday morning po sa mga Pilipino at sa lahat ng listeners. Gayon din po kay Ma'am Teodora Rodriguez. Blessed Saturday mga listeners. God bless sa mga Pilipino at sa lahat ng programa ng 702 DZAS Radio TV FEBC Philippines. Thank you so much sa mga programa ng 702 DZAS Radio TV. God bless. Melissa Esmundo Balutan. Yes, bata pa lang po nakikinig na kami ng radyo. Nako, nakakatuwa po, no? Dahil hanggang ngayon po na nakikipagsabayan na tayo sa internet at iba't iba pa mga platforms ay buhay pa rin po, no? In some other ways, lumakas lang lalo. Kumaga, thank you so much po. Ayan, kay Sir Chris Riemann, Arlene Valido, Malinaw ang Signal, listener ako every Saturday morning at ang ganda po ng boses nyo. Oh! Maraming salamat po. Hindi po, sa mga nakikinig po, hindi ko po, binasa ko lang po yun. Maraming salamat po, sir. At ayun nga po, kay Ma'am Rosalina Antalan Santos, pagbati po, nakikinig mula dito sa San Agustin, Victoria, Tarak. Good morning po mula sa Oriental Mindoro, Malinaw. Hello po sa mga taga-Oriental Mindoro. Pagbati po ito mula kay Ma'am Jean Auday. Hello po. Even sa greetings din po sa Panganiban, Miraflores, Panganiban family. Ayan. Good morning po sa inyo. Magandang umaga rin po kay Melissa Esmundo Balutan. Mga bagong listener po ata ito or mga first-time commenters po, no? Ayan, magandang umaga po. Hopefully, wala kaming na-miss out sa mga ating commenters. Good morning din po kay Ma'am Melinda Boridor. Thank you so much po. At alam niyo po ba, pinagdiwang po ng Agricultural Training Institute ang ika-38 anibersaryo po nito noong nakaraang linggo din po. I think tumapat yun noong Chinese New Year, January 29. At yun nga po yung ginanap sa Philippine International Convention Center na may tema ang kabataan sa agrikultura, pagyabong ng mga inobasyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkakaisa. Actually, in English po yun, no? Pero nabanggit po dyan yung youth, yan yung mga innovation, yun, unity natin, no? Tinampok po sa pagdiriwang na ito ang pagtutok ng ATI sa pagpapalakas, syempre, sa mga kabataan at sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mga sama-samang hakbang. Sa pagdipas ng mga taon, patuloy na nagbibigay inspirasyon at sumusuporta po ang ATI bilang pangunahing ahensya at kumbaga pagdating sa pagpapalakas ng kapasidad ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa atin pong bansa, sa susunod pa pong henerasyon ng mga magsasaka, inobador, mga innovator po, at negosyante na nagbabago na industriya para sa ikabubuti nito. At dahil dyan, para po sa bahagi ng MNP, makasama po natin para sa segment na hatid nila sa atin, longest partner agency po natin ito. Longest and most consistent. Kung kami lang po ay award-giving body, ay for sure, meron din po ang ATI. Maraming salamat po sa solidong pag-partner po sa Mauna na Pilipino. And with that, Agri On Air po, abangan po natin maya-maya lamang. Tatalakayin po natin dito yung ating Farmer Field School or FFS sa Zampen or Zamboanga Peninsula. Makasama po natin mamaya ang Farm Manager ng Farm Sea Harvest Community Farm School. Yun nga po no, sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Siya po si Sir John Aris C. Lim. So, maya-maya po, abangan yan. At syempre po, bukod po sa ating episode topic, hatid sa atin ng kaka-anniversary lang na DAATI happy or belated happy anniversary po
Ngayong umaga, tunghayan din natin yung Regions on the Go. Ayan, ang ating unlad komunidad din po. Katuwang natin dito ang DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment. Syempre, nabatid pa ninyo. Ay syempre po, pinasimpleng hatid po namin yan sa inyo. Hopefully, mas ma-absorb po natin at mag-reflect ito sa susunod naming evaluation. Ang ating pong isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At bago po mahuli ang lahat, narito po muna ang Regions on the Go. Mount Francisco Department of Agriculture, Mimaropa, pagkilala sa natatanging serbisyo isinagawa sa first 2025 MANCOM meeting ng DA Mimaropa. Sa kauna-unahang Management Committee meeting ng Department of Agriculture, Mimaropa sa taong 2025, ginawaran ng parangal ang mga natatanging unit, seksyon, programa, proyekto, dibisyon at opisina na nagpakita ng kausayan at malaking kontribusyon sa mga layunin ng kagawaran noong nakaraang taon. Ang parangal ay pinagkaloob bilang bahagi ng pagpapahalaga sa mga nagsikap at nagtagumpay sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin at obligasyon sa kabila ng iba't ibang hamon. Ang unang kategoryang pinagkaloob ay pagkilala sa top 3 performing banner programs and locally funded projects for FY 2024 na naggamit ng matataas na bilang ng mga natapos na proyekto at napondohang proyekto base sa kanilang mga isinumiting target bago magsimula ang 2024. Nanguna dito ang Special Area for Agricultural Development, pumangalawa ang Corn and Cassava Program, at ikatlo naman ang Kabuhayan at Kaunlaran para sa Kababayang Katutubo o 4Ks. Ginawaran naman ng Best in Compliance ang siyam na tanggapan, unit at programa matapos magkakita ng husay sa pagsunod sa mga patakaran ng tanggapan sa mga kinakailangang dokumento at ulat. 7 opisina rin ang kinilala bilang most responsive dahil sa mabilis na pagtugon at pagbibigay ng agarang aksyon sa mga pangangailangan ng mga stakeholders at direktiba ng tanggapan. Mel Francisco, nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. 147 magsasaka sa bayan ng Dao Capiz at mga karatig barangay ang nakatanggap ng mahigit sa 2 milyong suporta galing sa AMIA o Adaptation Mitigation Initiative and Agriculture Program ng Department of Agriculture. Ang mga magsasaka sa 2 barangay, Barangay Duyok at Barangay Lacaron sa probinsya ng Capiz ay ehemplo ng pagkakaisa at pagpupursige ng mga magsasaka sa pagbigay katuparan at tagumpay sa suporta na ibinigay ng gobyerno. Sa pamamagitan ng System of Rice Intensification o SRI, ang mga kasosyo ng mga magsasaka ng DA-AMIA program ay may malaking pagbabago sa pamamagitan ng programang Pangkabuhayan. Ito ay nagbigay katatagan sa kanila sa anumang hamon sa buhay ng mga magsasaka, maging sa takbo ng klima o ekonomiya. Sa aming pagpanayam sa isang miyembro ng mga magsasaka na si alias Lorna, sinabi nito na ang grupong magsasaka sa probinsya ng Capiz ay handang-handa na sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture dahil sila ay federated na at may pamaraan kung paano makipag-ugnayan para makakuha ng tulong galing sa gobyerno. Mga government interventions tulad ng mga punla, edukasyon, pagsasanay at lalo na sa mekanisasyon. Noong nakaraang taong 2023, ang federasyon ay nakarehistro sa Department of Labor and Employment o DOLE at siyang daan para makapagpatayo sila ng AMIA Multipurpose Center. Ito ay nagsilbing sentro ng kalakal at pagbenta ng kanilang mga produkto, pareho ng organikong pataba na sila mismo ang gumagawa. Isang kapansin-pansin na ginawa ng federasyon ay ang pagpatayo ng 7 SRI demo farms na may lawak na 2 ektarya. Ito ay para sa climate resilient rice production na pamamaraan ng pagsasaka. Ito ay nagbigay ng 50 hanggang 100% pagtaas sa kanilang kita. Dagdag pa dito ang pagpalago ng babuyang walang amoy kung saan may alaga silang 20 native na baboy at nakabuo ng mahigit sa 135,000 na kita. Meron din silang chicken production project, communal poultry house na may egg incubator, vermicomposting at organic vegetable project na mayroong 8 fully operational na vermi bins. Ang AMIA Village ng Capiz ay nagpatayo din ng automated weather station upang magkaroon ng real-time climate data. Ang magsasaka ng AMIA Village sa probinsya ng Capiz ay kinabubuhay ang mga aral na kanilang natutunan.
Para sa Maunlad na Pilipino, John Capachete, DA Western Visayas. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-6 na Bangsamoro Foundation Day na may temang Salamat Warm, pagpupugay sa 6 na taong paglilingkod sa Bangsamoro, huling ipinakita ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang kanilang suporta sa mga magsasaka, mangingisda at Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa rehiyon ng Bangsamoro. Noong ika-20 araw ng Enero taong kasalukuyan, isinagawa ng MAFAR ang seremonyal na pamamahagi ng titulo ng lupa at turnover ng mga kagamitang pang-agrikultura at pangisdahan sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni MAFAR Minister Muhammad S. Yaqub PhD kung saan may kabuuang 162 na titulo ng lupa ang seremonyal na ipinamahagi sa mga ARBs mula sa Special Geographic Area at 10 titulo naman para sa mga ARBs mula sa Maguindanao del Norte. At sa layuning mapabuti ang produktibidad ng agrikultura, may kabuuang 80 units ng farm tractor ang seremonyal na ipinagkaloob para sa mga kooperatiba ng magsasaka sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Namahagi rin ang MAFAR ng 50,000 bangus fingerlings na may kasamang 135 sako ng feeds, tig 10 piraso ng lambat at cooler box, 15 castnets, 3 rolls ng polynet, 5 insulated boxes at iba pang kagamitang para sa mga mangingisda mula sa Cotabato City, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Samantala, bilang bahagi rin ng isang linggong selebrasyon, pinangunahan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Ministry of Labor and Employment at Ministry of Public Orders and Safety ang isang convergence program kasama ang iba pang ministries sa offices at agencies noong ika-22 ng Enero na ginanap sa bayan ng Talayan ng Maguindanao del Sur. Sa naturang convergence program, namahagi ang MAFAR ng 200 sako ng hybrid corn seeds, 500 bote ng foliar fertilizer, 20 piraso ng lambat at iba pang kagamitang pangisdaan para sa mga magsasaka at mangingisda mula sa Maguindanao del Sur. Dagdag pa rito, namahagi rin ang MAFAR Maguindanao ng karagdagang 20 titulo ng lupa para sa mga ARBs sa bayan ng Gindulungan at Dato Angal Mitimbang sa nasabing probinsya. Bukod dito, isinagawa rin ng MAFAR Maguindanao ang libreng bakuna kontra rabies para sa mga alagang hayop at pamamahagi ng libreng binhi ng gulay, foliar fertilizers at IEC materials. Ang mga inisyatibang ito ay isang patunay sa patuloy na pangako ng Bangsamoro Government na maghatid ng serbisyo sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Special thank you po sa DA Mimaropa, DA Region 6, DA Regional Field Office 6, and of course sa ating MAFAR BARM para po sa suporta sa linggong ito na ating Regions on the Go. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At atin nga po makakasama ang Farm Manager ng Farm C Harvest Community Farm School, dyan po sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, para po sa ating usapan na iikot sa Farmer Field School, sa RCEF Farm School. At walang iba kundi si Sir John Aris Lim, ang ating mga kasama. Magandang araw po, sir. Kamusta po kayo? Welcome po sa Maunlad na Pilipino Agri On Air segment. Maayos na po dito sa Zamboanga del Sur. Thank you very much po for having us on your program.
Ayun po, muli po, pagbati sa ating mga kasamahan sa Agricultural Training Institute, nakatuwang po natin sa bahaging ito ng ating programa. Sir John, tama po ba? John or Aris po? Ano pong ang tatawag namin sa inyo? Aris na lang po. Aris. Aris. Sir Aris, paano po tayo nag-start sa inyong journey sa pagsasaka? Before po, nung nag-graduate ako sa college, I graduated food technology. I was able to apply for a position sa City Agriculture Office po ng Pagadian City. And then, siguro, nakita ng office na may leadership skill tayo. I was recruited po dun sa 4-H Club right after I started working. And then I became the regional president of 4-H. And then doon ko po nalaman na ang mga process, ang mga techniques in planting. Kasi po, I graduated food technologies. Until I was, I went tired of working sa government. I was hired as a farm manager to run the farm school of Pharmacy. And then the rest is history po. Doon ko po nalaman yung mga about agriculture, about planting, nung minamanage ko na po yung mga subjects, yung mga class po namin dito sa TESDA. Yun po. That's my very flash up, short, tawag doon? Swift journey learning agriculture. Ayun. At Sir Aris, dito po sa nabanggit niyo po na na-hire kayo kay Farm-C Harvest Community Farm School. So, ibig sabihin po, hindi po sa inyo yung farm. Tama po ba? I mean, parang naging... Ano po? Okay. Sige po, ikwento niya lang, sir. The farm itself is owned by a very prominent family po dito sa Zamboanga del Sur. Forward-looking po when it comes to agriculture. They needed somebody to run the school because may mga ano po sila, may mga ibang businesses din po sila. Yung president po namin is the husband of our mayor dito sa municipality. And then at the same time, siya po yung tawag dito, siya po yung head or president ng farm school / owner po ng farm na kung saan nakalocate po yung school. Yun po. Sir Aris, gano'n na kayo katagal na farm manager po for Farm-C? I'm running the school for 5 years, for 2 years. In the 5 years na nag-start po kami mag-offer ng ng TESDA programs. Yun po. So, of course, mainly po ng mga courses din po yung ating pupuntahan kapag ka nagtungo tayo sa Farm-C. Pero pwede din po ba natin i-share? Meron din po ba tayong mga products na dinadayo din po ng ating mga possible walk-in siguro? Right now po, we are a partner of National Dairy. Yun po yung sa Carabao Center, Philippine Carabao Center. Yun po, nagpo-produce din po kami dito ng processed Carabao milk, yung ginagamit po natin or pinapakain po sa mga feeding programs sa elementary. Right now, we have a steady production of organic rice. At the same time, meron din po kaming maliit na bake shop to cater our fresh produce na pinaprocess po natin as pastries. Yun po. Wow. Dito sa Farm-C. Nakatuwa naman po, no? Siguro mabango po dyan kasi syempre mabango ang tinapay. So, ayun nga po, Sir Ari, sa atin pong courses and mga products, ganyan. Sino po yung mga mainly na nakikater natin na siguro mga kapitbahay nating bayan? Alin-alin po ito? Yung po yung sa products po namin, parang side trip na lang po yung pagpo-produce po namin or pag-value adding po ng mga products po namin kasi yung most ng bulk ng products na ginagawa po namin po is sinusupply po sa sa mga feeding programs ng government natin. Our main activity dito sa farm is the production of livestock. Meron kaming maraming
baboy. May baboyan po kami dito sa loob at may maliit din po kami na feed mill. At the same time, yung mga vegetables tsaka yung rice na pinoproduce namin sa loob ng compound. But most of our income comes from the courses that we are offering from TESDA. With TESDA. Partnered po kami na accredited TESDA school dito po sa Zamboanga del Sur. Yun. At syempre sa mga naghahanap ng legit check, kumbaga, Sir Aris, kailan po na-accredit yung ating RCEF or pagiging RCEF farm school po natin? We started our application noong 2022. But then again, parang naging lag po kami noong 2022 kasi yung the whole farm was very busy on preparing something po because of the owners. Kami po yung isa sa mga pinakauna talaga ng mga TESDA schools at the same time learning site ni ATI po na nag-apply for RCEF. And then the funny thing was, hindi po namin na-proceed yung application. So maraming mga schools ang nauna sa amin. We were accredited 2023 po, the last quarter of 2023. So we started offering our RCEF isang batch na lang po noong 2023 and 2024. Yun po. So parang baby pa po kami sa RCEF na program. Parang 2 years pa lang po. Ganun po. Yun po yung duration namin sa RCEF. Okay, sandali lamang po. Babalikan po natin ang pag-uusap natin makalipas ang ilang paalala. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Oh, anak, ang kita aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang Tay, baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, at muli po no, sa ating talakayan tungkol sa Farmer Field School or FFS, nagbabalik po tayo. Welcome po ulit, nakasama po ulit natin sa ating Agri On Air segment. Hello po sa ating mga kasamahan sa DAATI, si Sir Aries. Ayan. Sino po kaya, sir, yung mga maituturing nating katuwang o yung mga nakatulong po natin dito sa farm? Technically po, because we are a learning site for agriculture, we are very grateful po na may assistance po ni ATI, the same time ni Department of Agriculture, when it comes to the technical aspect po ng paglaran ng farm at ng farm school. Tsaka po yung sa empowerment po ng mga staffs po namin dito, trained
pati po yung mga trainers, even our farm workers po, nakakapag-avail ng mga programs ng mga trainings ni Agricultural Training Institute at the DA. Yun po yung naging parang magandang asset po ng farm school. Kaya po kami is parang flourishing po, increasing din po yung mga opportunities na natatanggap po namin dito sa school. Ayun. And Same of time sa course, farm. pagbati rin po sa ating mga kasama sa ATI sa Zamboanga Peninsula at sa pagpapatuloy ng ating talakayan o ng kwentuhan. Sir Aris, ano po ba sabi niyo kasi kanina, no? Kasama po ng tagapakinig na natin na tayo ay baby pa lang when it comes sa pagiging RCEP Farm School. So ano po ba yung, nung naging na tayo, RCEP Farm School, ano po yung mga pagsasanay na na-offer natin? Tsaka ilang mga magsasaka na po kaya yung ating naserbisyuhan? As of this month, no, from 2023, we had a 300 po na dumalinawan na rice farmers po na na-serve na po natin sa duration po ng pag-offer namin ng RCEP program po. It is located, yung mga yung mga farmers po natin is from the 31 barangays po na sakop ng municipality po namin. So yung lahat ng mga yung mga clients po namin dito, yung mga scholars po natin is dito po muna sa loob ng aming municipality po. Yun. At nito nga lang daw pong, actually this month lang po, no, nagkaroon daw tayo, ayun sa ating informasyon, nagkaroon daw tayo ng graduation o culmination ng ating FFS. So dun po sa ating recent graduation, ilang graduates po yan, sir? 100 po yung first nag-graduate or nag-culminate po nung nakaraang 2 weeks ago. Meron pa po tayong incoming na 100 po na magtatapos din po sa program nila for the fiscal year 2024. Yan po. Ayan. Ang dami po nun, no? And meron pa tayo, kagaya na nasabi niyo lang, upcoming. So ano po kaya kamusta po ito? Magpapatuloy ba tayo? Maganda ba feedback nila? Ano po bang mga nakuha natin? Sa amin po, yung mga farmers po namin talaga, yung kung ano ang nafe-feel po talaga ng mga farmers, gusto naming maiyak dahil sa mga feedbacks nung graduation or nung culmination. We did not let them prepare for a speech. Yun po, naging impromptu po yung pagbibigay nila ng feedback. And then the people got teary-eyed, yung mga nakinig. Kasi po, sincere po yung na-feel nila na training program, aside from all the training programs that they had, no, yung RCEP po kasi is prepared po na parang pinaghandaan po talaga yung implementation. Thank you ATI sa pagtitrain po din sa mga trainers po namin. Katuwang ng PhilRice, yun po, na-feel po talaga ng mga farmers po namin yung pagiging sincere ng program po, translated dun po sa kanilang mga harvest from the previous po na batches. So right now, kasi po maganda yung naging pag-deliver po natin ng training. Yung mga farmers po natin, nagiging proud din po sila na magtapos sa programa, and then they went so excited din po sa the next year, dito po sa 2025, to implement kung ano po yung na-learn nila ngayon. Nung graduation po, may naiiyak po ng mga audience po namin dahil sa mga speeches po or yung mga feedbacks ng mga farmers po natin dito. And we were so blessed with that. Opo. Sir, wag po kayo iyak ha. At parang natatouch din po kayo dun sa inyong binabahaging kwento. That must have been a touching day, no po? 2 weeks ago, kung kailan po tayo nakapag-graduate ng 100 plus mula po sa ating mga, yun nga po, yung ating farm field school. So dahil po sa ating mga magagandang nakuhang feedback, ano po ba yung mga ibabahagi natin mga subject or upcoming subject talaga? No, parang school lang talaga, upcoming trainings or activities po dito sa ating farm, which is ang cute po ng pangalan, no? Farm C. Yun. Yun po, after po nung natin,
training po sa farm mechanization. Meron po kaming training din po for modernization po, yung sa tawag dito, yung sa communications din po at paggamit ng mga makabagong technology applications ng mga farmers, yung parang digitalization po ng mga farmers po natin. Because last year lang din po, 2023, we were awarded po na magkaroon po ng farmers kiosk, yung Fitz kiosk po natin. Doon po yung direction natin after po graduate po sa technical training on production ng rice, pati yung sa mechanization, yung pagdadrive. I-continue po namin po with the farmer Fitz kiosk, yung pagmo-modernize po ng mga delivery of information, pati yung po ng training din po ng mga farmers po natin using modern applications din po na pwede nilang ma-apply sa kanilang mga localities. Yun po, so far, dun po muna namin fino-focus yung direction po namin. Hopefully, we will have a partnership also with DICT. Kahit naman po, minsan naririnig po namin sa mga farmers po natin na too late na po to learn digitalization, modern applications. But then again, we are very hopeful na nung nagtapos sila sa RCEF po, they were very open to learn new things, especially on digitalization. Yun po. So, dun po namin fina-focus right now yung mga directions po natin sa pagpa-plan ng mga activities for 2025 in the next years. Ayan. And before we wrap up this interview, sir, pwede po ba magbigay kayo ng short but sweet na mensahe and i-promote po natin yung social media pages po ng ating Farm-C kung meron po. Farm-C is one of the big schools na nandito sa Zamboanga del Sur. We are located at Dumalinao, Zamboanga del Sur. We are a farmer Fitz kiosk and also a learning site for agriculture. We are inviting everyone na mag-visit din po sa farm site po namin dito to experience yung mga animals, yung rice production, and also to learn new things like modern agriculture. At the same time, makapag-relax po yung mga families ninyo kasi we are evolving into a farm tourism site. Yun po. Ayun. And with that po, sir, baka may nais kayong mga pasalamatan before tayo magtapos? Big thanks. Malaking pasasalamat po sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, kung saan po na kami po yung mga pinakaunang learning site po dito sa Zamboanga del Sur. And because of that accreditation, pumasok po lahat ng support. Hindi po namin magagawa ang magandang plans, ang magandang mga programs na ginagawa namin dito sa farm school ngayon without that accreditation ni Learning Site for ATI. And also the community itself dito sa Dumalinao. We are very thankful na naging positive po yung response nila sa mga programs na gusto namin i-implement dito sa community namin. At the same time, thank you very much also to TESDA kasi binigyan po kami ng maraming opportunities, maraming scholarship slots po, parang income na din po namin dito sa farm. Thank you very much, TESDA, kasi po naniwala po kayo na kaya po namin i-deliver yung mga programs at mga scholarships na binigay niyo po sa amin. Thank you very much. Ayun. Maraming salamat po, and that ends po yung ating interview na umikot po of course sa ating Farmer Field School sa RCEF Farm School ng ating Farm-C Harvest Community Farm School. Kasama po ang kanilang farm manager na si Sir John Aris C. Lim. At sila po ay located sa Dumalinao, Zamboanga del Sur. Ito po ang Agri On Air kasama ang Agricultural Training Institute. Maraming salamat po. At narito na po ang Ulad Komunidad, ang atin pong katuwang na segment kasama ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang testimonya ni Mirna A. Thomas, isang guro mula sa Hightown Primary School, ukol sa proyektong Farm to Market Road sa kanilang lugar
na mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Magmula nang maumpisahan ang proyektong Improvement of Ubao-Manaot Farm-to-Market Road sa Ubao-Aguinaldo, Ifugao na pinunduhan ng DAPRDP katuwang ang lokal na pamahalaan, masayang ibinahagi ni Mirna Tomas ang ginhawa at benepisyong naidulot ng nasabing proyektong daan sa kanilang komunidad at paaralan. Ayon sa kanya, dahil sa pagpapaayos ng daan, naiiwasan na ang pagliliban sa klase ng mga batang nag-aaral sa Haitan Primary School dahil mas madali at mabilis na ang biyahe papunta at pauwi sa kanilang bahay kahit na umuulan. Ang proyekto rin ang naging daan para tumaas ang bilang ng kanilang enrollees at marami na rin ang bumabalik sa lugar para magsaka dahil sa maayos na ang transportasyon. Ang nasabing FMR ay may kabuuang haba na 8.4 kilometro at may halagang 246.31 milyong piso at inaasahan na pagsaserbisyohan ang nasa 446 na mga kabahayan. Ito ay naipropose upang suportahan ang Cardava Banana Production sa Aguinaldo. So ako po ay nakatira mismo doon sa sentro ng Ubao. So everyday na pumupunta ako dito sa Haitan Primary School para magturo, and it's very challenging talaga na yung daan, rough road noon, pero so very much thankful na nagkaroon ng concreting dito at mas madali na yung pagpunta dito, rain or shine, pwede kaming pumasok hanggat kaya pa naman yung wala yung typhoon signal. Talagang malaki yung tulong ng improvement ng daan natin dito dahil as a teacher na galing doon sa sentro, papunta dito sa baryo, talagang noon, very struggling. Tapos ngayon, okay na yung daan. Pati yung mga bata na nag-aaral dito, minsan pwede na silang magmotor, at saka yung mga nag-aaral din ng high school na galing dito sa sitio, pwede na silang umuwi ng hapon, nagko-commute na sila dahil okay na yung daan. Mas nai-improve yung mga attendance ng mga bata dahil naiiwasan na yung pag-a-absent nila. Tsaka isa pa, dahil sa improvement ng daan dito, ma'am, yung mga kamag-anak na umalis dito sa sitio, lumabas, halos bumalik na sila, dito na sila nag-farming dahil okay na yung daan, mailalabas na nila yung mga produkto nila at isa rin na factor yon para tataas din yung enrollment ng school namin. Nagpapasalamat po kami sa opportunity na binigay dito sa sitio namin, dito sa barangay namin na nagkaroon ng daan dahil mas accessible na, lalo na sa mga farmers at kaming mga teachers din mga estudyante dahil nag-i-improve na yung buhay ng mga tao dito in terms of farming. At saka in terms, ma'am, sa mga suggestion na to, hoping po na kapag ganito na may malakas na ulan, yung sa typhoon, kapag may mga natural calamity, sana kapag may na-damage doon sa daan, meron ding fund para ayusin iyan. Ang I-Build sa project na Improvement of Ubao-Manaot Farm-to-Market Road ay isa lang sa maraming proyekto ng DAPRDP na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Online Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli po nagpapasalamat kami sa ating DAPRDP, Philippine Rural Development Project. Abangan pa po yung mga inihanda nilang bahagi dito sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. And welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayun, batid po ba ninyo? Narito na ang isang makabuluhang impormasyon mula sa Philippine Rice Research Institute or PhilRice. Batid ba ninyo na ang alternate wetting and drying technology po or AWD ay hindi lamang isang paraan ng pagtitipid sa tubig, kundi isang kompletong sistema para sa mas mahusay na pamamahala ng palayan. Ang AWD ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig kung saan hinahayaang matuyo ang lupa ng ilang araw bago ito muling patubigan. Ginagamitan ito ng observation well sa nagawa sa kawayan o PVC na magiging gabay sa tamang dami ng tubig na kailangan ng palay.
Ano-ano nga ba ang mga benepisyo ng AWD? Una, nakakatipid ito sa tubig dahil hindi laging babad ang palayan. Sunod, mas nagagamit din ang irigasyon ng mas epektibo kaya't ang tubig ay naipapamahagi ng tama. Isa pa, nakakatulong ito sa mabilis na pagtubo ng suwi at nagbibigay ng mas matibay na puno ng palay laban sa pagdapa. Mas madali ding naabot ng ugat ang mahalagang sustansya tulad ng zinc at naiwasan ang sobrang kalawang na maaari makasama sa lupa. At higit sa lahat, mas pinadadali nito ang paggamit ng makinarya at pag-aani. Maliban pa po dito, batid ba ninyo na nakakatulong din ang AWD sa pagkontrol ng mga peste? Sa tamang pamamahala ng tubig na iwasan ng mabilis na pagdami ng brown plant hopper or BPH, isa po itong malaking problema sa palayan. Nalala ko po tuloy si Doc M ng ating National Rice Program. Nasaan na po kaya siya? Hello po Doc M! Isa po sa ating mga past guests ng MNP na nagtatalakay po sa atin tungkol sa brown plant hopper na ito. At sa pagpapatuloy, ang palayang laging babad sa tubig ay nagiging paboritong tirahan ng BPH na nagpapabilis sa kanilang pagdami at nagdudulot ng pagkalat ng sakit tulad ng bacterial leaf blight or BLB. Sa paggamit ng alternate wetting and drying, makakatipid ka sa patubig dahil hindi laging babad ang lupa at mapapanatili din ang balanse ng lupa na tinatawag na makakatulong o nakatutulong upang mabawasan ang iba pang mga peste. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay ng AWD, bisitahin na mga Facebook page ng Philippine Rice Research Institute sa www.facebook.com/DAPhilRice o ang Pinoy Rice Knowledge Bank. Puntahan lamang ang www.pinoyrice.com. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. At muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo ay mapaglingkuran. Ang MNP ay programa pang radyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At mula po sa aklat ni Lucas 6:40, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Maraming salamat sa Diyos. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sampayanan, at meron pong himpilan sa Ortigas Center, Pasig City, kasapi po syempre sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family, nakatuwang namin sa bawat episode. At syempre po sa inyong mga tagapakinig, once again, our heartfelt thanks sa pagsama po ninyo mula sa start and the end of our program. Maraming salamat po. At syempre po magbabalik ang MNP next Saturday. Samahan niyo po kami ulit 5 to 6 in the morning. At greetings po sa lahat ng katuwang namin sa programang ito, sa lahat ng supporters, sa lahat ng listeners, sa lahat ng katuwang na DA Regional Agriculture and Fisheries Information Section and LGUs po ng mga farmcasters. Of course, sa lahat ng bumubuo po ng DA AFID, kabilang po sa program na ito si Ma'am Ira Cruz. Thank you so much po. Belated happy birthday po kay Ma'am Crystal Joyce Merlin noong January 16 at Ma'am Mela or Gumamela Celes Beharin Rosas noon pong January 30. Ayun po. At si Ate Pearl din, January 28. Perla Flores po, belated happy birthday po. Ako po, si Ella Arsiaga. Ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.